Napatakbo ilang customer ng isang kainan sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City nang walang kaabog-abog na nagwasiwas ng itak ang isa ring customer. Ang suspect aminadong nakabatak. Narito ang unang balita ni Darlene Kai. Animoy katipunero ang lalaking ito nang maglabas ng itak tsaka iwinasiwa sa isang kainan sa barangay Pasong Tamo, Quezon City, bandang alas 6 kagabi. Kinilala ang lalaki na si Dennis Villanueva, isang 29 anyos na construction worker. Kuha sa CCTV na nagpulasa ng ibang mga customer. Nasugatan ni Villanueva ang isa sa mga kausap niyang lalaki. Ilang saglit lang, ibinalik niya rin ito sa kanyang bag saka siya bumalik sa kanyang upuan. Maya-maya, biglang hinampas sa ulo si Villanueva ng isang lalaki mula sa kabilang table. At nang matumba, doon na siya hinawakan at inundayan ng mga sipa at suntok ng ilang lalaki. Kwento ng isa sa mga waitress, dumating daw na nag-iisa si Villanueva. Tapos nung umorder siya ng isang bote, lumipat siya sa kabilang lamesa sa ibang customer. Maayos naman daw ang lahat. Nagkakantahan at nagkakasiyahan pa nga raw sila. Lately na lang, ang sabi niya, Bisayan di pwedeng awayin. Pero wala namang away na nangyari. Nakita ko na lang, lumabas yung itak galing sa likuran niya. Laking gulat daw ng mga nasa kainan. Kaya nang makatsyempo raw ang mga ibang kainuman ni Villanueva, Siguro ang ginawa na lang nila, baka mangyari pa yun, sinunahan na lang nila, itinumba na lang nila. agad namang nakaresponde ang mga tanod at mga pulis, kaya arestado si Villanueva. Aminado naman siya na sa kanya ang itak. Dala niya raw ito dahil kagagaling niya lang sa pagpuputol ng puno. Hindi po ako nagulat. Hindi ko po alam ma'am kung nangyari sa akin. Kasi po, lasing po ako. Nainom po ako. Bigla lang po akong pinalo nila. Aminado rin siyang nakagamit siya ng droga noong mga oras na yon. Gumagamit po ako. Pero minsan lang po. Minsan sa trabaho. Binagamit ko po. Bukod sa itak, nakuha mula kay Villanueva ang isang sachet ng hinihinalang shabu. Kalalayan niya lang noong Agosto noong nakaraang taon dahil sa kasong may kinalaman din sa iligal na droga. Mahaharap na siya ngayon sa patong-patong na asunto kabilang na ang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, direct assault, malicious mischief, alarm and scandal at pagdadala ng matalim na bagay. Ito ang unang balita sa Quezon City. Darlene Kai reporting.